Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. So, pag-usapan muna natin itong si Jack Argota. Plus yung bagong NBI director natin, si Matibag, na dating Secretary General ng PDP Laban. Diba? So maraming mga nagtataas ang kilay na ano yun, bakit ito inappoint ni PBBM? Taga PDP Laban, talagang, ang totoo talaga, die hard yan. Diba? Oo. Magandang araw po sa inyo, attorney. Yan, si Attorney Lala. May abogado na naman dito sa atin. May magpapaiyak na naman sa mga taga-kabilang parlor. Okay, going back. Sabi nila, mukhang kukonsintihin lang ang mga DDS. Diba? Natakot si PBBM, kaya naman inappoint niya etong si Matibag. Yung mga ganong kwentong bukid nila, no? Kwentong ano pala, batis. Oh. Oh, hindi, matagal ko nang sinasabi 'yun. Oo. Pero siya pala yung original na dati niyang sinasabi 'yun. No? Kaya tinigilan ko 'yun pag sabing pindot na, no? 'Yun, siya 'yun Nung may nagsabi sa akin, "Huy, pareho kayo ni Aratiles." Tinigil ko. Pero yung Good More Night, sino kayang original nun? Yung Good More Night, meron bang nauna sa akin nun? Ay nako, ayan, kay tuloy. Ulitin natin siglit lang. For the sake of editing lang, pagbigyan nyo na po ako. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Johnny Dumagra uli, inyong abang lingkod. So ito na po yung magandang balita, magandang good news. Redundancy, no? Sabi rito, reklamong cyber libel at unjust publication. Aktay ka ngayon, Jack. Ihahain ng NBI Cybercrime Division laban sa vlogger na si Jack Argota. Naalala ko kasi, marami hong hindi nagtitiwala. May post pa nga rin ako Sabi ko, maniniwala lang ako rito kay Matibag. No, kapag tinuluyan niya si Mingot. Joke ko lang nga yun Pero expected ko po talaga, itutuluyan ito ng NBI. May mga nagtatanong kasi, bakit inappoint ni PBBM? Sabi nga ni Aklang, Harry Roque, eto na, tinanggap niya na yung kanyang premyo, yung kapalit. Kasi si Matibag po, ang nagsampa ng disbarment case laban kay Harry Roque. Si Matibag, talagang diehard etong DDS. Duterte supporter talaga yan. Hindi yan matatawaran. Okay? Pero bakit nawala sa kanila? Alam niyo, ang katulad po niyan nito ni tawag dito si Pebbles Cunanan. Si Pebbles po, diehard DDS po yan talaga. Duterte supporter po yan. Pero pareho silang ayaw nila kay Sara. Okay? Kaya nga nung kalaunan, nagulat din si Sal Panelo, bakit binabanatan niya sa kanyang column si Sara? Kasi nga ayaw nila kay Sara. Okay, may mga ganung DDS na ayaw kay Sara. Gusto lang talaga si Duterte, si Digong. Okay? So, malinaw na yon. Ngayon, naalala ko sabi ni Jack, at ito nga yung kanyang panibala at ang pagkatapos nga nun pinagmumura niya si Attorney Falsis sa loob ng kanyang kotse. Kasi nga akala niya, yung sinabi sa kanya nung pinatawag siya sa NBI, wala pa si Matibag, sabi sa kanya, sabi niya, Asami, sa susunod ayusin daw yung content para hindi nagkakaproblema ng ganito. Ibig sabihin, sa susunod, ayusin ang content. No? Ayusin nyo para hindi kayo nagkakaganito. Di ba? Yun pala yung mangyayari. Parang tipong better luck next time. Ganon. Pero ito, hindi ka palalampasin. Kasi sinabi naman doon sa ngayon ay wala muna siyang haharaping kaso. 'Di ba? Kasi po, syempre evaluate pa ng mga kumbaga piskalya, evaluate pa nila yan, titignan nila yung kanyang depensa kung meron pong probable cause. Kung nasasagot ang tanong na posible kayang ginawa ito ni Jack,
publish kaya siya ng malicious publication, posting? Yun. Kasi kailangan sa cyber libel or any forms of libel ay meron pong malisya. At talaga pong mali talaga siya doon. Inamin niya, di ba? Inamin ni Jack, ang sabi niya, ang sabi nga sa balita, umamin daw po itong si Jack sa kanyang pagkakamali. Tapos nag-sorry-sorry. Ngayon ang problema, hindi po tinanggap ng Malacanang. Di ba si Attorney Claire? Kasi tama lang naman, hindi lahat ng kinakailangan hindi lahat tawag diyan pagpapalampasin, ang tagal na. 'Di ba? Na nanggagago yung mga 'yan eh. Di dapat lang talaga kastiguhin. Kung nung panahon po ni Duterte ito, nako po, 2025 lang makakatapos sa kaso tong mga to. Sapagkat yung unang-unang nagbiro sa kanya si Maas, yung teacher na bading, dinimanda po nila yun. At noong year 2025 lang po, nakalaya, na-dismiss ang kaso. Diba? So itong mga to dapat ganun din talaga. Sobrang bait nga ng Pangulo natin eh. Kaya lang, may hangganan ng lahat. Ang Machiavellian, uulitin ko po, and this has been my stand since the first day na I heard that from PBBM during debate, di ba, sa Okada, yung inorganize ng SMNI. Tinanong ni Professor dati sa DND, di ba? Are you a Machiavellian? Sinabi ng Pangulo, yes, I am a Machiavellian. Nagulat sila ngayon, pati si Mr. Sasot. Kasi alam po namin, alam ni Sasot, tsaka ni Professor Carlos, ang Machiavellian ay yung tipong taong masarap kaibiganin, pero pag nakaaway mo, ginago mo, nako, parang sasabihin mo, mabuti pang di ko na nakilala tong hayop na to. Kasi masakit po silang gumante. At ngayon, mukhang ganun ang nangyayari. Di ba? Ito yung sabi niya. Ito naman sabi niya, doon, depensa niya. Akala ko legit. Gago ka ba? Nakita mo na yung mga pagkakamali doon, yung date of birth ng Pangulo. Pinablish mo pa, pina-enhance niya pa sa pina-enhance niya pa sa ChatGPT. Tapos in-upload niya. So hindi rin po sapat na dahilan na ito ay para pagkakitaan ko lang. Diba? Hindi ho sapat yung ganon. Sabi niya, hindi ko alam na peke eh. Kasi ang daming nag-post. Hindi porket maraming gumagawa ng masama, ibig sabihin, tama na yon, di ba? Akala ko legit nakisabay lang ako. Naku po, tapos ka ngayon. Pero, hindi ho siya katulad ni Senator Bato de la Rosa na nagtago. Siya naman, haharapin ko ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang legal na mga hakbang. Nagtitiwala ako na lalabas ang katotohanan sa tamang kinauukulan. Tamang katotohanan? Bakit? May mali bang katotohanan? Katotohanan nga eh. Di ba? Yan ang hirap eh. Sabi niya, sa ngayon, iiwas muna ako sa pagbibigay ng karagdagang komento habang ang usapin ay nasa ilalim pa ng pagsusuri. Anong pagsusuring sinasabi mo? Hoy, wala nang pagsusuri doon. Hindi na po yan dadaan sa piskalya. Kasi yung DOJ po, o yung NBI, yan na yun eh. O kung dalhin yan dahil ang NBI isang sangay lang naman itong nasa ilalim ng Department of Justice. So kayong kanilang finding, bibigay yan sa NBI, ng NBI bibigay yan sa Department of Justice. Yun na yun. 'Di ba? Dadalhin na yan ng DOJ kasi sila na yung piskalya. Diretso na ngayon yan sa korte. Swerte pag idinaan pa uli yan sa another process pa sa piskalya talaga na ng mga RTC, let's say sa Manila, 'di ba? O kung sa Quezon City, ganon. Kaya lang sino ang aareglohin niya rito? Ang makakalaban niya po dito
ay abogado ng gobyerno. Sino yun? Hindi malamang taga-Office of the Solicitor General. Di ba? Kasi yan ang abogado ng gobyerno. Oh, magagaling ang abogado doon, patay ka ngayon. Di ba? Anong katotohanan? Ang katotohanan, inamin mo na. Alam mong mali, ikinalat mo pa. Alam niyo ho ba, alam mo na yung mali, itinuloy mo pa? Kasi may tinatawag po tayong aggravating circumstances. Meron po tayong tinatawag na justifying circumstances. Meron pong mitigating circumstances. Yung ginawa po niya, alam niya ng mali. Tinuloy niya pa. So imbis na po, yun ay aggravating circumstances. Hindi ho ba sa parusa ay merong ikaw ay makukulong ng 1 araw hanggang 1 taon? That's the minimum. Diba? And then yung kanyang maximum naman ay makukulong ka ng 4 na taon, ng 4 na taon hanggang 8 taon. Yung gano'n, 6 na taon hanggang 8 taon. Yun ang maximum penalty para sa isang parusa sa isang paglabag. Example lang yon. Pero under po, yung mitigating circumstances naman, ito yung nakagawa ka ng paglabag, pero justifiable yun nga lang, hindi ka napapawalang sala sa pagkakamali mo. Nagkamali ka pa rin. Yun yung perfect na example ng Duralex Sedlex eh. Diba? The law may be harsh. Yeah, that's the law. Malupit mabagsik man ang batas, pero ganun talaga, yan ay batas. Diba? Pero yun naman pong yung justifying circumstances, nako, parang wala pong justifying circumstances sa libel. Kasi may obligasyon ang isang tao bago mag-post, di ba? Yung think before you click. Siguraduhin mo muna. Katulad na lang yung isang post. I do not know kung nakita nyo na po ito, but I'm happy to show you. Ito Kaya yung ibang mga kasama ko rin nagtatanong sa akin, ba't hindi ko kino-content? Teka, nasa na yun? Yung kay Larry Gadon against the, here we go. Ito. Ito po. Hindi ko ito kino-content because I believe ito po ay fake news. Na sinabihan siya ni Leone na patawagin mo si BBM, para gawin siyang Chief Justice. Diba? Kasi by November, magpapalit na tayo ng bago ng member ng Chief. Dalawang mawawala. Yung Chief Justice at saka isang member. So ganon. So para hindi raw siya, alam nyo, para hindi siya madisbar. Kalokohan yan, malabong gawin yan ng mga taga-Supreme Court. At lalo't alam nila na madaldal si Gadon. Tsaka isa pa, tignan ninyo, yung font ng poverty chart, Larry Gadon. Ibang-iba dun sa font nito. Tapos tinignan ko yan sa page mismo ng Batas PH. Apparently, wala po silang ganyang post. So anong ibig pong sabihin dito? So obligasyon po, bago mag-post, tignan muna yung veracity, yung katotohanan ng isang material bago i-post. Diba? Lalo na to, malala ang ginawa nito. So, diba sabi ko nga nung una, kung peki yung material na isinubmit nito, then wala tong data privacy violation. Kasi peki mali nga yung date of birth. So walang violation ng data privacy. Ang masama, yung false publication, nag-publish ka, nag-upload ka ng isang dokumentong malisyoso. Yun, dun po siya sasabit. Hindi siya sasabit doon sa Data Privacy Act kasi walang legitimate na info na kanyang ipinablish. Kaya lang ang hospital mismo pwede rin siyang kasuhan because he tainted their name. 'Di ba? Dinungisan niya.
Ano yan, sus me, gusto lang sumikat kaya pati fake news pinapatulan, 'di ba? Gano'n talaga hindi daw si Jack sikat na 'to, eh. Sikat 'to sa katarantaduhan. Hmm. Mambarubal ng mga vlogger, 'di ba, mga kapwa niyang mga nasa SOCMED. Pero good luck. Okey, so ito naman ang pag-usapan natin. Wait, totoo sinabi ni Gadon 'yan, naka-post sa FB niya? Okey, sorry hindi ko nakita. Pero kabado akong i-post 'yan, eh. Kabado akong patulan 'yan, eh. Tingnan ko rin 'yan kung nandoon pa sa account ni Larry Gadon kung talagang sinabi nga niya 'yan. Okey, thank you po, thank you.